Naalala ko nung una kong nakita itong PG1 sa kasa ng Yamaha. Hindi naman siya agaw pansin, pero may dating siya na subtle at classy lang eh. Pero after 6 months of daily city riding and a few off-road trails, mas nakilala ko na ang bike na ito. Kaya for this video, ililista ko yung top 5 issues na na-experience ko sa bike na ito. Sisimulan natin sa pinakamaliit na mga bagay na inconvenient lang hanggang sa mas malalaki at potentially deal breaker na mga issues. Ngayon, hindi ko ito ginagawa para i-bash yung bike. Ito lamang ay honest review mula sa perspective ng actual na owner para alam nyo ang i-expect ninyo kung pinag-iisipan yung kumuha rin ng bike na ito. So unahin na natin ang pinaka-obvious na issue. Walang built-in storage ang motor na ito. Meron lang siyang maliit na space sa ilalim ng upuan katabi ng tangke. Pero ang kasya lang dito ay papel at kung may konting tools kayo. Wala rin tayong any kind of glove compartment sa harapan. Dahil galing ako sa scooter noon, minsan namimiss ko rin na kaya naming magkarga ng maraming gamit dahil malaki ang compartment sa ilalim ng upuan ng mga scooter. Kaya actually wala pang isang linggo ay nagpalagay agad ako ng top box kahit sabihin ng iba ay baduy kung titingnan. Speaking of upuan, ang second issue ko dito ay yung upuan mismo. Matigas ang cushion ng stock na seats, lalo na sa pasahero. Kung solo ride ka lang naman or hindi ganun kalayuan ang pupuntahan nyo, okay lang naman. Pero kung lagpas 1 oras na ang biyahe namin, ay ramdam na yung alay sa pagkakaupo. Kaya di ka na magtataka kung bakit maraming mga PG1 owners ang nagpapalit ng upuan, which is yun din naman ang bala ko in the future. Pero tsaka na yun kasi magastos. Ang pangatlo kong issue naman ay yung gulong. Hindi yung looks ng gulong kasi sa tingin ko maangas yung off-road na style niya. Ang ikikritik ko dito ay yung klase ng gulong. Ang gulong kasi ng PG1 na stock ay tube tires. Iba ito sa karaniwang tubeless na gulong ng ibang motor. Ang main difference nito ay pagka nabutasan ang tubeless, hindi siya agad-agad magde-deflate kaya may oras ka pa para ipaayos ito. Samantala, pagka tube tires naman, mabilis mag-deflate yung inner tube pag nabutasan. Actually, na-experience ko ito first hand nito lang no nakaraan. Hindi naman nabago sa akin ang mabutasan ng gulong kasi ilang beses na nangyari sa akin sa ibang motor. Pero ito yung pinaka-hassle na experience kasi hindi ko na talaga masakyan o maitulak yung motor kasi ang bilis na nadapa yung gulong, flat na siya talaga. At kinailangan ko pa magpa-rescue para madala sa vulcanizing. Para ma-address ito, meron naman tayong option na magpa-convert sa tubeless tires. Pero kailangan pa munang i-convert yung rims natin, tapos bukod pa yung bayad para dun sa gulong mismo. Kaya medyo matrabaho siya. Ang pang-apat na issue ko ay sa tingin ko ito yung pinaka-deal breaker sa marami kung sakali. At ito ay yung makina ng PG1. 115cc ang displacement ng makina nito. Para i-explain lang sa madaling salita, pag mas mababa ang displacement ng makina, mas mababa ang konsumo niya sa gas. Ibig sabihin mas matipid siya. Pero ang trade-off nito, mas mababa rin ang top speed at power ng makina. Sa city riding, hindi naman ito issue sa amin kahit may OBR ako. Bukod sa hindi naman kami ganun kabigat, okay na sa amin yung max speed na 60 to 70 kph kasi within speed limit lang naman kami magmaneho. Pero sa mga speeds na ganun, naririnig mo na sumisigaw yung makina sa ganung klase ng riding. Hanggang dun lang talaga yung kaya niya kahit isagad na natin ang throttle. Ramdam din na hirap na yung makina pagka fully loaded kami ng gamit, tapos paahon pa yung dinadaanan namin. Para ma-address ito, may mga nagsuggest na ibang PG1 owners na pwedeng magpalit ng sprocket para mas matono yung torque at top speed, depende sa hinahanap mo. Pero sa ngayon, hindi ko pa nasusubukan at stock pa rin ang gamit ko. Kaya wala pa akong masasabing feedback dito. Kung sa tingin nyo ay hindi naman kayo mabibitin sa performance, ang huli nating dapat i-consider at sa tingin ko yung pinakamalaking issue sa PG1 ay yung presyo ng unit mismo. Medyo may kataasan kasi ang presyo ng PG1 compared sa ibang semi-automatic na motor. Partida nagbaba na ng SRP ang PG1, dati na 94,000 pesos, bumaba na ng nasa 82,000 pesos. At karamihan naman na nakikita kong second hand ay naglalaro sa around 70 to 80,000 ang presyo. Nasabi to kasi kinukumpara ang PG1 madalas sa Honda XRM 125,
at Honda Wave 110 na semi-automatic scooters din. Sa case ng XRM, kahit 125cc ang makina nito, lumalabas na mas mura pa siya kesa dun sa SRP ng PG1. 77,000 pesos kasi ang presyo ng XRM 125 na brand new. Kaya mapapatanong ka kung ang binabayaran nating Yamaha branding at aesthetics ng motor ay worth the 10 to 15,000 price difference compared sa similar brands. Ngayon, ang tanong, given all these issues na nabanggit natin ngayon, sa tingin nyo ba ay worth it para sa inyo ang PG1? Gets ko naman na hindi ito para sa lahat at may kanya-kanya tayong preferences at budget. Pero personally, kung ako ang tatanungin, worth it pa rin ito para sa akin. Hindi man ito perfect bike, nakuha pa rin ng bike na ito ang loob ko dahil sa unique na aesthetic nito at sa dali ng pag-handle. At excited ako makita kung ano pa mga adventures ang mararating ko sa bike na ito, na sana ma-experience nyo rin. This is Jay Zumoto, thank you for watching, and as always, cheers!